Rafael Valdez is a very timid girl, but that was before. Their family is one of the richest in the Philippines, but she's not happy about it. She had been in love with his brother's friend, and she is too shy to give him a hint of her feelings for him. It started with a simple crush, until one day she realized that it is not just a simple crush, but a very strong feelings toward Rafael Villanueva. And she felt bad each time seeing him with different socialite because she can't be like those girls. She is just a little sister to him. I'm home! Sigaw ng dalaga ng si Ella. She's going 18 years old in 4 months' time. Nakapalda siya ng uniforme nila sa university kung saan nag-aaral siya ng computer engineering. Nang makasalubong si Manang Fe, ay agad niya itong niyakap. Ika nga nila, old hobbits don't die. Kaya nakagawian na niyang yakapin ang sinumang makita pag dumarating siya, except lalaki. Amoy ulam ka, Manang. Nagutom tuloy ako. Pakain naman po. Umod niya dito. Nasa sala sila at nakayaka pa din siya. Di ka na naman nagtanghalian kung talagang bata ka. Ani Manang. Kasi yung taga-engineering na lalaki sinusundan ako. Tsaka nakakahiya kasi ang kulit. Sunod na sunod. Lagi tuloy akong tampulan ng tukso ng mga classmates ko. Nakanguso niyang reklamo. Sus, dalaga ka na kasi. Pero daig mo pa ang bibi dito sa bahay. Ani ng kanyang Kuya Lance. Nagniningning ang mga mata niya nang makita ang kuya niya. He's living in his own condo unit kaya minsan lang niyang makita ito. Hi kuya! Hi guys! Sa baby pa naman talaga ako ni mommy at saka ni Manang, di ba? Manang? Nahiya siyang bigla. May mga lalaking kasama ang kuya niya. She think they are 10 guys. His brother is now an architect and he is now managing his own firm with his friends. Lumapit siya sa kuya at yumakap siya sa kuya niya. Hey Laika, lalo tayong gumaganda. Ani Yael, one of his kuya's partner. Naku, tigil-tigilan mo ko Kuya Yael at gutom ako ngayon. Nakanguso niyang sabi. Ouch, cut the kuya please. You're just 2 years younger than us. Tsaka batang-bata pang heart ko no. Si Kuya Yael ulit. Sus, matanda ka pa din sa akin. Pangasal niya. Sige ka, ikaw din. Paano kita maliligawan kung kuya ka ng kuya sa akin? Baka manghinayang ka sa magandang lahi na maaari ko ma-produce. Binato ito ng una ng iba at sinamaan ang tingin ng kuya niya. Naku, Kuya Yael, yung prof na lang namin naligawan mo, sagol pa yun. Ngisi niya. Nga pala, Lil Sis, mga kaibigan namin. Si Rafael, Dominic at si Wesley. Yung iba nakilala mo na dati. Guys, kapatid ko pala. Kumaway lang ang mga ipinakilala, pero mas nakaagaw ng atensyon niya, si Rafael. Tahimik lang ito pero magandang lalaki. Kinuha niya ay suplado ito. Ipinagkibit balikat na lang niya. Noong mga sumunod na araw ay naging meeting place ng kuya niya ang bahay nila. Kaya unti-unti ay nakilala niya na din ang mga barkada ng kuya niya. Pag nasa bahay nila ito ay hindi siya gaanong bumababa. Until one day, isang katok ang naulinigan niya. Ella, baba ka muna dyan at may bisita ka. Ani Manang. Nagtaka naman siya pero ipinagkibit balikat niya na lang. She is 5'4" tall. Maganda siya according sa mga nakakasalamuhan niya. Kaya hindi na nakapagtataka kung maraming nagpapahaging sa kanya. Ilang beses na din siyang pinakausapan sa school nila na mag-muse o kaya sumali sa mga pageant. Sila ng best friend niyang si Rich at Jamila. Hindi na siya nag-abala pang magpalit ng damit. Nakadress na pambahay lang siya at nakalugay ang tuwid na tuwid niyang buhok. Minsan lang siyang maglugay ng buhok kasi naiinitan siya. Pero now, natatamad talaga siya. Habang umunguya naman sanas ay bumaba siya. Ganoon na lamang ang panlalaki ng mata niya nang mapagsinong bisita niya. Yung mga taga-engineering department, si Luke Santabanez at si Howard D. May dalang bulaklak si Luke at tila kabado. Paano ba naman, napapalibutan ng mga ito ng mga barkada ng kanyang kuya. Hi Ella, good evening. Bati ni Luke na tila nakangawi. Ang tanging pwesto na pwede niyang maupuan ay sa tabi ni Yael at ni Rafael. Lahat ay nakatitig sa kanya na tila ba ay siya lang ang pwedeng titigan sa kwartong iyon. Upo kayo. Anong kailangan niyo? Tanong niya. Hinila naman siya ni Rafael paupo. What are you wearing, lady? Bulong ni Rafael. Damit. Akala ko kasi si Rich lang yung bisita ko. Katwiran niya na pabulong din. Kalahating hita lang kasi ang natatakpan ng dress niya. Sleeveless pa.
Buti nga't nakabra pa siya. Go back and change. Damn it. And tie your hair. Asik nito. Hindi pa sana siya tatayo ngunit ganoon na lang ang gulat niya nang muli itong bumulong. Don't wait na ako pang bumuhat sa iyong paakyat at ako ang magbihis sa iyo. Hela. Banda nito. Dali-dali siyang tumayo. Diyan muna kayo I'll just change. Nagagalit kasi ang lolo ko. Sabay irap sa lalaking gwapo sana pero ubod ng suplado. Nakita niya ang bahagyang pagtaas ng sulok ng labi nito. Nang marcha na siyang paakyat. Dali-dali siya nagbihis ng damit. Isang tokong shorts at baby tee. Hindi na siya nag-abala pang magpulbos. Pagbaba niya ay tila may dumaang anghel. Napakatahimik nila. Kitang discomfort ng mga bisita niya sa mga bisita ng kuya niya. And as usual, sa tabi ni Yael at Rafael lang ang pwede niyang upuan. Better. Bulong ni Rafael na hindi niya na pinansin. Anong kailangan niyo? Tanong niya habang dahan-dahang umupo. Akit sana kami naligaw. Sabi ni Luke na tiningnan isa-isa ang mga barkada ng kanyang kuya. Si Yael nabitawan ang remote. Ang iba, sinamaan ito ng tingin. Ano kasi? Lumungon siya sa mga ito, sa mga mababait na kaibigan ng kapatid niya, lalo na siguro kung nandito ang kuya niya. Okay lang kung marami kang bisitang manliligaw ngayon. May the best man win na lang. Matagal na din kasi na gusto kitang ligawan. Kaya lang mailab ka lagi. Napangiwi siya sa tinura ni Luke na ikinangisi ni Yael at ng iba pa. Ang iba naman ay napaubo. Actually, bata, isa lang matinding karibal mo sa amin. Sobrang tindi, na pati sa amo ay nakakapagpaalam na. Ikaw ba, anong kapit mo? Ngisi ni Wesley. Nagtaka naman ako. Si Yael siguro ang tinutukoy ng mga ito. Wala akong pakaalam. Basta't hanggat single siya, alam ko may pag-asa ako. Anyway, Ella, uuna na lang muna kami. Mukhang may nauna Pero nasaan ang parents mo? Yayayain sana kita sa birthday ni Mama. Ani Luke. Si Howard ay tahimik lang na nakamasid. Wala sila Mama. Naka-out of the country trip. Silang guardian ko. Natatawa siya kasi tila nanlaki ang mga mata ni Howard. Sige Ella, una na kami. Si Howard na hinatak ng kaibigan. Nang makalayo ang mga ito ay humagalpak ng tawa ang mga loko. Bahagang buntot. Ano ba yan? Baby Ella? Ani Yael. Huwag ka nga dyan Kuya Yael. Di na ako baby. May manliligaw na nga ako Nguso niya. Inakbayan siya ni Yael ngunit naramdaman niyang may tumapik sa kamay nito. Baby ka pala ng iba. Pinapalaki ka pa May kinindatan nito sa likod. Next time, wear something decent. You're a lady now, and I don't want your hair down. Ani Rafaela, tumayo ito at pumunta sa kusina. Sunundan niya ito. Magkalinawan nga tayo, Rafael. Tag mo pa sa kuya at sadot kong manita sa akin. Nakapout niyang ani dito. Don't pout. Masungit nitong sabi. Lahat na lang bawal. Reklamo niya. Yes, baby Ella. Your brother is on a date, so technically kami ang guardian mo. At kung may date ka, kami ang bodyguard mo. Ani Kuya Dos. Oo nga, susiguraduhin namin na walang lamok na makakalapit. Lalo na at on ay ang aming manok. Mahirap na, baka hindi makapagpigil ang manok namin. Mapitas ka na maaga. Ani Kuya Wesley na tila may pinaparugitan. Paano kung magkaka-boyfriend yan kung ang higpit niyo sa akin? Pinayagan na kaya ako nila dad na mag-boyfriend. Nakanguso niyang sabi. Kumain na lang ulit siya ng mansanas. Dumaan muna sila sa mga kamay namin. Ani Rafael na nasa likod niya na pala. Ay, lintik! Napatalon at napahiyaw pa siya. Ano ba naman yan, Kuya Rafael? Nagugulat ka? Sita niya dito. I'm not your brother, so don't kuya me. Masungit na sita nito. Sa lubong ang mga kilay at ang nakakainis napakagwapo pa din. Ayaw din kita maging kuya no? Sungit-sungit mo kaya. Para ka matandang nagmimenopausal stage na. Ang dami bawal. Nagmarcha na siya paakyat sa kwarto niya. Humalakhak naman ang iba. Napailing-iling naman ang lalaki na sinundan ng tanaw ang babaeng nagmamarchang paakyat. Nang lumingon ito at nagtama ang kanilang mga mata, ay inirapan pa siya. Natatawa na lang siya. Micaela is now working in one of the biggest IT company here in the Philippines, and she earned well. She is now 24 years old. At the same time, she managed her garments business. Lalo at focus ang kuya niya sa mga business ditong kinakareer. In short, marami nang nagbago. May mga manliligaw siya pero no boyfriend since birth pa rin siya. Why?
Hindi niya rin alam. Bigla na lang kasing naglalaho ang mga ito. Next day or week, hindi na siya kilala at parang may ketong siya na iniiwasan ng mga ito. Mukhang tatandang dalaga na ata ako, besh. Ungot niya kay Rich at John. Rich is so in love with her brother, while John has this complicated relationship with Kuya Yael, and Wenny here is in a relationship with Kuya Dos. Parehas lang naman tayo eh. Mukhang dapat na nga ako sumuko sa kuya mo eh. Piling ko kasi napakalabo na magka-love life pa ako kung maghihintay ako mapansin ng kuya mo. Sagot ni Rich na nakatunghay sa picture ni Kuya Lance, kasamang anak na isang politiko sa isang larawan sa Instagram. Ang sweet-sweet kasi ng mga ito. Nakaka-caption pa na, the one. E di sila na ang may the one. Manalig ka lang at makakahanap ka din. Ikaw din, Rich, baguhin mo na kasi ang pananamit mo. Nakaka-turn off naman kasi ang costume palagi. Si John na abala sa paglalaro ng online game. Rich fashion is way out of league. Panahon pa ata ni Kupong-Kupong na face out ang mga wardrobe nito. Dati naman ay hindi ganito ang pananamit nito, ngunit dahil sa kapatid niya ay binago nito ang lahat para sa kuya niya. Hayagang ipinakita at ipinaramdam ang pagsintang pururot nito na ang laging ending ay pagkapahiya. Unlike Rich, she did not pursue on following Rafaela. Kumbaga hinayaan niya lang. She's trying to convert her feelings to other things, other people. At kung dati nakakulong lang siya sa bahay with just Rich, ngayon marami na siyang set of friends o kaya naman kahit mga pa-blind dates ay pinapatos niya na. For 5 years now ay civil sila ni Rafael. She can see him inside their house every party, gatherings and their family, and special occasions. Instead of following her heart, she's trying hard to avoid him because she don't want to be like Rich na lagi ipinapahiya ng kuya niya at hindi niya kakayanin ang ganoong rejection. Sabi ko nga kasi sa'yo, bestie, wala kang future kay kuya. Look around. Kung tatanda man tayong single, okay lang. At least, happy tayo, di ba? Hindi natin kasalanan na hindi tayo kaibig-ibig o kamahal-mahal. Pag-emote niya. Even her friends don't know a thing about her feelings, or rather, they don't know who is her first love. Each time na may nalilink na babae dito, she go on a bar, nagsha-shopping, nagpapaparlor, basta anything that can divert her pain. Kung minsan pag may napanalunan ito na bidding, nagsaselebrate din siya. Yun nga lang, she did it alone. Paminsan-minsan, isinasama sila sa kanilang probinsya ni Rafaela sa Davao. Namit na ni Ella ang pamilya nito at nagkasama na ang buong pamilya niya at ang pamilya nito. She liked it there. If Rafael asked her to stay with him in that place, she probably accept it. But she know well na hindi yun mangyayari. Sa panaginip siguro, pwede pa. Lalo at nalaman niya lately na binabalak ito ipakasal ng mga magulang sa isang nanggaling sa mayamang angkan mula sa Cebu. At laban ang yaman niya. She did manage their garments business pero it's just billion assets, unlike the billion of Martinez. Kaya heto, habang kaya pang lumayo ay todo effort. Habang kaya pa niyang i-rescue ang puso niyang sugatan, ay lalapatan na niya ng first aid. E paano kasi lahat na lang naman liligaw ko, biglang naglalaho? Ano nangyayari? Hindi ko din masagot kasi hindi ko alam. Himutok niya. Napatalong ko na lang siya sa harap ng TV. Nasa bahay sila nila ngayon. Parehas niyang tahimik si Rich kasi abala ito sa kakastok sa kanyang kuya. Kaya hindi niya makausap ng matino lalo at may bago na namang nobya ang kapatid niya. Nasaan na ba kasi ang first love mo? Kailan mo ba ipakakilala sa amin? Baka yun ang hinihintay na para sa'yo. Suweni na tumingin sa kanya. Wala na siya. Kinuha na siya ng iba. Nasa kandungan na siya ng kanyang forever at iniwang sugatan at lasug-lasug ang aking heart. Napangisi pa siya kasi naman ikakasal na ito. Kasi nung Friday, nagtatampo ang kanyang kuya kasi hindi man lang daw ng invite si Rafael. Ay, sayang naman. Baka hindi talaga siyang ka-forever mo. Sabi nito sa kanya. Hey mga babes, anong pinagchichikahan niyo dyan? Ani Kuya Dos na agad na yumapos kay Wenny na pulang-pula naman ang mukha. PDA naman talaga. Si Yael na hinalikan si John. Si Rich naman ay tila wala sa mood. Napatuloy lang ito sa paglalaro na tila hindi kami naririnig. Kasi itong si Ella at si Rich, naghihimutok na baka tumandang dalaga. Kasi lahat na lang na nagtatangkang maligaw ay biglang umaatras. Ani Wenny na kandong-kandong ng kanyang Kuya Dos. Baka kasi tinatakot. Haste, natatakot sa kasungitan mo.
Si Dom na nakangisi. Hala, kailan ako nagsungit? Baling ni Ella dito dahil hindi naman siya masungit or snob. Tiningnan ni Ella isa-isa ang mga ito. Wala doon si Rafael. So, totoo siguro. Malamang ay abala ito sa kasal nito. May hinahanap ka? Nanunuksong bulong ng kanyang Kuya Dom. Wala. Tinitingnan ko lang kung kasama niyo ang lolo ko. Yung lolo ko saksakan ng higpit. Paingos na ani Ella. Tumawa naman sila. Alam mo, ikakasal na kasi yung tao kaya busy. Paano kasi ang bagal lumaki ng pinapalaki nun? Ani ng kanyang Kuya Wesley. Pinapalaki? Kunot noon niyang tanong. Oo, may type na kasi yun. Mali. May babae kasing mahal na mahal iyon. Kaya lang bata pa eh. Ani ni Kuya Dom na pinalakihan ng mata ng kanyang Kuya Dos. Mahilig pala siya sa bata. DSWD ang bagsak niya. Bakit? Baby pa ba pinapalaki niya? Baka gumagapang na siya, kakalakad pa lang nung type niya. Ingos na Ella. Kainis, may malaki na nagkakagustoy doon pa sa baby pumatol. Too much info daw. Baka mayari ka. Ani Kuya Wind. Doon na nga kayo. Panira kayo nung moment eh. Mga naiingit pa kayo. Taboy ni Ella sa mga ito. Binuksan ng kanyang Kuya Wind ang TV. Milyonaryong si Rafael Villanueva nakatakdang ikasal sa isang socialite na si Hira Bautista. Abangan na detalye ng balitang iyan makalipas ng ilang paalala. Wika ng host. Inilipat naman agad ni Kuya Wesley. Oh, Kuya, ba't mo nilipat? Ani Jam. Baka kasi may masaktan dito. Lahat sila ay nakatingin kay Ella. Bakit? Maang natanong nito. Wala. Sige, tuloy aligaya. Ibalik. Mukhang walang effect naman eh. Napakurap si Ella. Mukhang tuluyan na nga mag-aasawa si Rafael. Kailan kaya ako magkaka-love life? Kasi nakakainis sila. Nakakarami na. Ako, wala pa ni isa. Himutok ni Ella pero ang totoo, mas masakit yung laman ng balita. Yung ikakasal na si Rafael sa iba. Itinatago man niya sa pang-aaway dito pero nandoon yung pagmamahal niya na kahit kailan hindi na ata masusuklian. Next lifetime na lang. Huwag ka mag-alala. Ninang ka na lahat ng mga anak namin. Pangasar sa kanya ng kanyang Kuya Dos. Binato niya naman ito ng unan. Porkat may girlfriend ka, ginaganyan mo ko. Kuyo ka sa akin pag nagka-love life ako. Irap niya dito. Antay lang. Pag matured ka na at pwede nang pitasin, mapipitas ka din. Ani Kuya Yael na nakayakap kay Jam. Parang bulaklak lang ang peg mo ini. Ako, hindi mo bala ako pinalaki, pinitas mo na agad. Biro ni Jam kay Kuya Yael. Mahirap nang maunahan, baka matulad tayo sa iba dyan. Manhid-banhidan ng drama. Diba Ella no? Tapos pag napunta sa iba, iiyak-iyak. Ani Winnie. Ha? Sino bang pinag-uusapan natin? Si Kuya? Tanong ni Ella. Yung kalabaw namin, sila ang pinag-uusapan natin. Papiloso pong sabat ni Kuya Dom na abala sa pagkain na nasa mesa namin. Kuya Dom naman eh, sino nga? Pangungulit ni Ella. Yung nililigawan kasi ng kaibigan namin ng manhid, sobra. Ani Kuya Yael. Ay, ambot. Sabi na lang ni Ella. Maya-maya pa ay lumabas na ang mukha ng mapapangasawa ni Rafaela. Parang may iyak siya na ewan. Pigil na pigil niya ang mga luhang nagbabadyang pumatak. Maigi at nasa unahan siya, malapit sa TV kaya hindi nila nakikita ang pagtulo ng luha ni Ella. Luha ng pagkabigo. Luha ng pagkawala ng pag-asang makakasama ang lalaking tinitibok ng puso niya. Pasimple niyang pinunasan ang luha niya. Kunwari ay abala siya sa pagtatext pero all ear siya sa TV. Nagkubat ang fiancé niya, mukhang maarte. Ani Jam. Di naman kasi siya ang pumili, lola niya. Pero mukhang mamamaalam na talaga yun sa pagkabinata eh. Si Kuya Wesley na tinitigan siya. Ang creepy niyo, ba't kayo ganyan makatingin sa akin? Tanong ni Ella na nagtataka. Hala, nakatingin ba kami sa'yo? Sa likod mo kaya kami nakatingin? Si Kuya Dom na naglalaro ang ngiti sa mga labi. Hindi ba tayo invited sa kasal, pre? Tanong ng kanyang Kuya Dos. Invited ata. Susunod na linggo pa naman iyon. Ani Kuya Yael na nakatingin na naman kay Ella. Ay sayang, nasa Palawan ako next week. Kunwari ay nanghihinayang na sabi niya. Cancel mo na. Once in a lifetime lang siya ikakasal tapos wala pang apo niya. Malulungkot yun. Ani ng kanyang Kuya Dos na ikinatawa ng iba. Yun nga ang problema eh. Once in a lifetime pero hindi ako ang bride.
Bulong ng mahadera niyang utak. May imibita ko dun eh. Malay mo, ito nang hinihintay ko. Tapos, gusto ko na mag-island hopping. Masaya daw yun. Sabi ni Ella na pilit na pinapasigla ang boses. Kila Rich ba? Tanong ng kanyang kuya Yael. Tumango siya. Nakatulog na sa pagkakaupo si Rich. Mukhang matindi ang problema nito pero malihim naman kasi ito. Sa mga sumunod na araw, dasal ni Ella na sana'y maging okay sila. Meaning, ang mga puso nila. Sana gumaling at makahanap sila ng taong para sa kanila talaga. Hindi yung magmamakaawa pa na mahalin at pahalagahan lang sila. Kakausapin na lang niya si Rafael. Kundi naman pwede, sa lugar ni Yaya Melissa na lang siya mag-a-andwind. Ayaw niya maging sadista na kahit nasasaktan na ay papanoodin pa niyang maikasal ito sa iba. 2 days bago ang kasal ni Rafael ay tumulak na siya papuntang Palawan sa lugar ng Yaya Melissa niya. Her job doesn't need to be in the office. Once in a while lang siya nag-o-office pag may nagawa na siyang program o magpapasa lang siya before deadline. Pag distracted siya, kailangan niyang gumala-gala. Gaya ngayon na wasak ang puso niya. Kaya eto, lalayas-layas muna siya. Kailangan niya ng ibang environment. Nag-resign na ang yaya nila. Kasi nga naman, di ba, ang tanda na niya para may yaya pa. Malaki ang bahay ng mga ito. May tila pa upahan din ito sa halos tabi ng bahay. Yaya, masaya silang nagyakapan. Bait kay gandang dalaga mo talaga, iha. Siguro may nobya ka na, ano? Ani ng kanyang yaya. Maliit na bagay, pero nananatiling single ang alaga niyo. Nakangising sagot niya dito. Halika at nang maihatid ka sa magiging silid mo dito. Sabi nito kay Ella. Tumunog naman ang cellphone na nasa bulsa niya. Ang kanyang Kuya Dos. Wait lang si Kuya Dos tumatawag. Pasintabi ni Ella sa matanda na binubuksan na ang pinto ng magiging silid niya sa loob ng ilang araw. Sige, sagutin mo na. Pagtitimpla muna kita ng juice na paborito mo. Sa kusina lang ako. Sabi ng kanyang yaya. Sinagot niya naman agad ang tawag nito. Di naman siguro ito tatawag kung hindi mahalaga ang pakay sa kanya. Oh, ba't napatawag ka, kuya? Tanong ni Ella dito. Nasaan ka ngayon? Tanong nito kaagad na tila maingay ang background. Dito sa Palawan. Bakit? Sagot niya naman. Saan sa Palawan? Kanina pa kasi kami paikot-ikot dito at nagugutom na kami. Di din namin makontak si Rich. Paubos na tuloy ang pasensya ni Yael. Napamulagad sa Ella sa narinig. Anong ginagawa nila Kuya Dos sa Palawan? Samantalang araw ng kasal ni Rafael ngayon. Hala, hindi ako kina Rich pumunta. Dito kini Yaya Mels ako. Napakagatlabi siya. Dinig niya ang paulit-ulit na pagmumura ng kanyang Kuya Yael. Malamang ay gutom na talaga ito. Pwede ba kami dyan? Mag-rent lang kami. 1 week lang. Ani ng kanyang Kuya Dos. Sige, papasundo ko kayo. Sabi na lang niya. Sinabihan niya din si Yaya na magre-rent na lang sila ng paupahang room nila. Kasi ayon sa matanda ay aalis din ito. Gawa ng mga nganak ang isa nitong apo. Balak sana nito na isama siya pero since may kasama na siya hindi na lang. Mamasyal na lang daw sila at pasasamahan na lang sila sa iba nitong apo. Ganoon na lang ang gulat niya nang pati si Rafael ay kasama ng mga ito. Si Jom at si Yael, si Wenny at si Dos at si Rafael. 3 room ang apartment ng kanyang yaya. Parang bahay na sa loob. May kitchen, may living room at dining room. Oh, ba't kasama ka? Kala ko ba'y kakasal ka na? Tanong ni Ella. Hindi niya maiwasang hindi matuwa pero kunwari hindi siya natuwa. She've already perfectly act. His bride back out. Ani ng kanyang Kuya Dos. Oh, kuawa ka naman. Yan kasi masyado kang bugnutin. Pangalas ka niya dito. Paano mukha namang hindi siya affected? Swerte ka mo. At least, pwede na ulit akong maghintay sa paglaki at pag-matured ng babaeng gusto ko. Nakangisi nitong Saad. Hedy Wall? Sino mga kasama sa room? Tanong ni Ella sa mga ito. Me and John. Wen and Dos. Then kayong dalawa, bahala kayo. Ngisi ng kanyang kuya Yael. Pinandilatan niya naman ito. Kuya naman, dapat all girls and all boys. Apila ni Ella. Baka magapang niya ito. Susme, lalo at naghihingalo ang heart niya. Lubhang mapanganib ang puri ni Rafael sa piling niya. Baka mapikot niya ito. Beshi, baka makasaksi ka ng action kung tatabi ka sa amin. Tsaka mahirap na, baka sa iba yan matulog kung hindi ko babantayan. Ani Wenny na nakalingkis kay Kuya Dos. Lalo sa amin ni baby girl. Matagal na din akong diet, mahawa ka naman. Ani Kuya Yael. Sana nag-hotel na lang kayo.
Himutok ni Ella. Mauubi kasi si paring Rafael. At least dito nandyan ka para kumausap sa kanya. You know suicidal them? Ani Kuya Dos na nakangisi. Alam mo, magtabi-kabi, lalaki pa din yan, oy. Balag ka naman. Paano kung mapikot ko yan? O kaya mapikot ako? Reklamo ni Ella na ikinatawa ng mga ito. Okay lang yun, di ba pre? Sabay kindat ni Kuya Yael kay Rafael. Puro kalokohan. Sige na kasi, all boys, all girls na. Ungot ni Ella. Okay, ayoko makasaksi ng aksyon sa gabi. At least, pag ikaw ang katabi ko, matutulog lang naman tayo. Diba? Unless may iba kang gustong gawin natin. Ngisi ng loko. Kakainis. Nagmarcha na si Ella. Pagbukas sa unang pinto ay isang bed lang. Sa pangalawa, yun ang hiwalay ang bed. Sa pangatlo ay isang bed ulit. Sa kaliwa namin sila Kuya Dos at sa kanan sila Kuya Yael. Jam, wag uungol ng malakas. Baka atakihin sa heart si Ella. Ani Rafael na nangaasar. Inirapan niya naman ito. Pagpasok nila ay agad na hinawakan ni Ella ang kutsyon at unan. Umupo siya. Yung kaba niya ay grabe, parang tumakbo siya ng ilang milya. Sinarado naman ni Rafael ang pinto at naghubad ng kanyang t-shirt. Rafael naman, may babae dito oh. Reklamo ni Ella at tinakpan pa ang mga mata. It's done, Miss Prude. Bulong nito sa kaliwa niyang tenga na halos ikahulog niya sa kama sa gulat sa lapit nito. Sa bagay, sa sikip at liit ng kwarto ay 1 metro lang ang pagitan nilang dalawa. Nasa 4x4 meter lang yata ang laki ng silid na iyon. I'm not prude, okay? Awkward lang kasi. Puti kong kagandahan ng katawan mo, di ba? Nakangisi niya pang asar dito. Baka gusto mong makakita ng maganda. Akmang ibababa nito ang suot na cargo shorts nito. Napatili si Ella. Rafael, isa. Makakatay talaga kita. Huwag kang maghuhubad sa harap ko. Sasipain ko talaga yan. Banta niya. Namumula na talaga ang mukha niya. She knew it. Ella, abs pa lang nakikita mo eh. Parang mamamatay ka na. Iiling-iling na sabi nito. Nakangisi pa. Dapat masanay ka na. Pag magka-boyfriend ka na, it's just normal. Si Jam ganyan din nung una. Pero now, sanay na sanay na. Di ba baby? Ani Kuya Yael sa kabila. Ayoko ng ganun. Gusto ko wholesome lang. Singhal ni Ella. Okay, sabi mo eh. But if I were your boyfriend, I will take away all your first. Ani Rafael na seryoso. Makapag-bold ka dyan, kala mo boyfriend. Save mo yung pahubad-ubad mo dun sa pinapalaki mo. Tumayo na si Ella, dala ang kanyang bihisan at tinungo ang CR na nasa labas upang maligo. Mukhang natulog na mga kasama nila o gumagawa na ng milagro. Curious pa din siya kung ano nangyari at hindi natuloy ang kasal ng lalaki. Paglabas niya ay nakatapis ng tuwalya siya. Nahulog kasi ang bihisan niya sa tob na nasa gilid ng bowl. It's her first time to take a bath using tabo. Buti na lang at malakas ang pressure ng gripo ng tubig. So okay na din kahit papaano. At least she experienced new things na ginagawa ng pangkaraniwang mamamayan. Kip-kip ang towel sa harap, pinihit niya ang knob at pumasok. Abala si Rafael sa kanyang bag na tila may kinakalikot. Rafael, labas ka muna, magbibihis ako. Sabi ni Ella dito. Tumutulo ang tubig sa buhok niya nang lumingon ito at napalunok ito nang humarap sa kanya. What if I won't? I can just close my eyes here. Wala namang maganda sa curve mo, puro flat. Tila nakakalokong sabi nito na nahiga na sa kama. Hindi totoong flat yung dibdib niya. Medyo gifted siya sa dibdib at puwet kaya hindi siya naniniwala dito. Rafael, wala akong balak na mag-striptease dito. Labas na kasi, nilalamig na ako. Nagmamaktol na ani Ella. Paano kasi mukhang nalakasan nito ang aircon. Okay, nice ass baby. Sabi pa nito nang mapadaan sa likod niya. Bastos! Singhal niya dito. Guwapo naman. Pinuri na nga, galit pa. 10 minutes only. Finish or not finish, papasok ako. Banta nito. Maglo-lotion pa ako, Rafael. Maglalagay ng moisturizer and all that. Reklamo ni Ella. Basta, 10 minutes. Faster, baby. Sabi nito. Dali-dali namang inilak ni Ella ang pinto. Hindi siya magkanda o gaga sa pagsuot ng damit. She just wore cotton shorts and spaghetti strap blouse. She wrapped her hair with her towel. Maya-maya ay kumatok na nga ang walang hiya sa labas. Wala pa rin? Ano bang ginagawa mo na dyan? Malamok dito oh. Sigaw nito mula sa labas. Pasok na po kamahalan. Baka mahimatay na ang lamok sa kakapapak sa'yo dyan. Makasigaw ka, kala mo may nasusunog na.
Nakairap niyang sabi dito. Ang bango ng kwarto natin ang may dalaga. Sumisingot-singot pa ito at naupo sa kama nito. Baka dalaga na ako, she said sarcastically na umira pa dito. Bakit ang liit pa din? Nguso dito sa dibdib niya. But, bastos ka talaga. Singhal ni Ella dito. What? Isa maliit naman talaga. Masama na ba magsabi ng totoo ngayon? Nakangisi na tugon nito. Kaya siguro umatras ang bride mo kasi abnormal ka. Anong size bang malaking dibdib para sa'yo? Yung kasanlaki ng papaya? Pangaasar niya na wika dito at ngumisi lang. Baka akong umatras. Bata pa kasing pinapalaki ko. Di ko nga alam kung lalaki pa ba at okay na ako sa ganyang size ng dibdib. Di na magugutom na magiging anak namin yan. Kumalakhak pa ito. Bakit? Ilang taon ba binabalak mo asawahin? 5 years old? Anak mo na yun? Baka tuyot ka na kakaregla pa lang nun. Natatawa na ani niya. She's 24 at kaya mo isip bata pa rin siya. Napatigil siya sa paglolotion at napalingon dito. Kasing edad ko lang pala. Di naman na yun bata Marunong na din yung gumawa ng bata. Pati mo itanan. Question niya pa. Sige na i-push mo pa. Tapos pag nakahanap, iiyak-iyak ka. Bulong ng mahadara niyang isip. Bakit marunong ka nang gumawa ng bata? Balik tanong nito. Hindi ko alam. Ano ba yan? Ba't ganun ang mga linyahan nito? Parang may hugot na ewan. Kung ako lang masusunod siguro ngayon, may 3 na kami mga anak o higit pa. Kaya lang marami pa kasi siyang pangarap. So kailangan niya muna mag-explore. Then maniningil ako sa honeymoon namin. Unlimited lovemaking. Kain at ihi lang ang pahinga. Napalunok bigla si Ella. Bigla kasing na-imagine ang kanyang ambisyosang isip. Okay, sabi mo bahala ka dyan. Managinip ka na lang. Malay mo bukas na malaki na siya. Tinuyo niya lang ang buhok niya gamit ang blower. Yeah, maybe. Ikaw, kailan ka ba lalaki? O may pag-asa pa ba lumaki? Pangasar nito sa kanya na nakaharap. Inimusan niya na lang ito. Malaki na ako. Naghahanap na nga ako ng mapapangasawa Kaya sorry na lang. At ikaw, marigas ka sa kakahintay mo dyan sa pinapalaki mo. Sabi ni Ella dito sabay talokbong. Good night, Ella. Sabi nito. Good night. At nahiga na sa kama, nagkumot at automatic plakda. At least payapa ang isip niya. Susulitin niya ang panahon na magkasama sila ngayon dito. Pumikit na si Ella.